Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Sumali ulit ako sa Ultra Gravel Challenge held last February 2, 2025. Ginawa ito sa Kapas Tarlac at ang kakaiba sa challenge na ito ay ginawang tribute para sa ating armed forces who are serving and protecting our territories, especially at the West Philippine Sea. Kaya tinawag itong Ride for Our Seas. Pumunta ako one day before sa New Clark City para mag-claim ng aking ride kit at makapaghanda para sa challenge na ito. Para sa edition na ito ay may 4 na categories. 50 kilometers kung saan doon ako sumali, 80 kilometers, 100 kilometers at ang 160 kilometers. Perlas ng silanganan, alab ng puso, sa litik mo'y buhay. General Denny Zagala, my boss Philippine Army! Good morning to everyone. I'd like to thank Arnel Andal for partnering with the Armed Forces of the Philippines to make this race possible. Like you, I'm also a biker, and I saw it fit that some of our bikers know our struggles here in the West Philippine Sea. So as you ride today, please remember that we have 9 islands that we hold in our frontier in the West Philippine Sea. As you ride, you will be reminded of all these islands, and please keep them in mind as you ride as your purpose for today. For we were to remember our rights, our seas, our future. So kailangan protektahan natin ang atin. And we thank you for coming here for this cause in support of your armed forces. And at the same time, there will be more causes that we will support to lay our claim to what is ours in the West Philippine Sea, such as our fisher folks, our scientists that will do research in the West Philippine Sea. So as we ride today, please be safe and let's have friendly competition and mabuhay tayong lahat at manalo, matalo, panalo tayo lahat. Maraming salamat, magandang umaga. Yan, kami na, yung last, ang 50 kilometers category ang ilo-launch in a few minutes. Here we go! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 50 kilometers! 5 is on. This is of course our seas, our rights, our future. Nothing selfish, this is claiming what is ours. Go! Kalayaan Island Group Islands are ours! Okay? Claim it with us, with our soldiers. Be proud of them. Thank them. Tell them that they mean a lot to us as citizens of this great country. Again, maraming salamat po sa pagsali sa Gravel Challenge Ride for Our Seas 2025. Paglaban natin Medyo maginaw. Okay, so around 2 kilometers pa lang ako from the start. Pacing lang kasi wala akong ensayo para dito. Tagal ako din nakapag-bike. Kaya itong 50 kilometers lang muna ang pinili ko. Matagal naman yung cut-off nito. I think 6 hours. We need to finish by 11 in the morning. Nandito pa kami sa banda na flat. At maya-maya siguro pag medyo maliwanag na, saka na ako kukuha ng mas maraming footage. So in the meantime ay save ko muna yung battery ko.
So ito na yung start ng off-road section. Yan na, bato. So ang dinala ko this year ay mountain bike kasi from experience ko last year, gravel bike yung dala ko. Maraming sections talaga yung hindi kaya ng gravel. Tulad dito na bato. Kaya nag-mountain bike ako ngayon. Time is around 5:30. Medyo madilim pa at malamig. Bike. Oops. Ay, ito na pala, river crossing. River crossing. Ito na yung river crossing. Dalawa pa yan. Mababaw yung gitna natin. Op. Nandahan. Ano na, kuya? Sige, go ahead. Ayun, tayo muna kayo. Tayo. Mahirap kasi dyan, bato. Dito na lang. Dito, flat yung gitna. Oo, flat yung gitna. Huwag na lang mga bata. Sakaling sa mga Yun na. Sana. Ay. Hindi ka rin nakaiwas. Gano'n yung gitna? Gitna kayo? Opo. Casualty. First river crossing. Isa lang naman, di ba? Tatlo daw eh. May kasunod ka. From the river crossing, may konting ahon dito. Maginaw lang kasi basa na sapatos. Op, easy. Ang pangalawang river crossing to ah. No! Aga! Wala pa naman akong baong medyas. Dalawa na. Sabi ng organizer, 3 raw eh. Itong river crossing. Time check is 6 o'clock and nakaka 10 kilometers na ako from the start. Medyo nagliliwanag na rin. Nakikita na natin yung araw. Ngayon ay medyo gravel na yung terrain na dinadaanan. Kanina kasi ay puro bato-bato. Ito na yata yung pang third na river crossing. Ayun. Kanya naman. Buti mababaw lang. Ito pa pala. May isa pa. Yun lang, basa na. Medyo semento. Si Kuya oh. Kuya, ilang taong ka na? 10? Wow. Anong grade mo? Grade 5? Nice. First time oh? Nice. Kumusta naman so far? Taga saan kayo, sir? Angeles po. Oh, Angeles. Malapit lang. Anak nyo? Opo. Ayun. Talaga? Ayos. Sige po, good luck. Ayun, maganda na itong ating dinadaanan, mga rice field. Dito kami sa isang, I don't know kung barangay ito o bayan. Kapas Tarlac. So mukhang part na ng Kapas Tarlac itong dinadaanan namin. So sa paltado siya, paved na. Yeah. Sunrise.
Medyo mahaba itong mga flats na dinadaanan namin. Nandito kami sa asfaltado highway kasi to. So ginagawa ko pag asfaltado, medyo chill lang tayo kasi pahinga, dahil doon na lang tayo sa trail or sa off-road babana kasi medyo may advantage tayo dahil nga may suspension yung gamit natin ngayon, mountain bike, so mas madali. Maganda itong ginawa nilang edition this year ng Ultra Gravel Challenge kasi tribute sa ating armed forces na nagdi-defend sa ating territory, especially sa West Philippine Sea. So kaya kanina nung start ng event ay may program, marami tayong mga nakitang mga sundalo na nandun na nag-participate, at saka dito mismo sa event marami yung mga sundalo na sumali. Wow, ganda. Ganda, oh. Ganda ng lugar. So good na to stop. Tigil muna ako. Okay, ang ganda. Dapat nating tigilan to. So time check, it's 6:38. Nakaka 19 kilometers na ako from the start. At yan, witness natin yung sunrise. Ang ganda. Yan, oh. Tapos kita natin doon, oh, foggy pa. My God, ganda. Thanks God for your creation. Ang ganda ng lugar na to. Oh, grabe, parang ano doon, sea of clouds. Tigil talaga sila. That's too beautiful not to stop. Eto dito talaga, para kang nasa ibang lugar dito, oh. Wow, it's foggy. Woohoo! Ang ginaw! Sigawan sila, ang ganda. Ang ganda naman talaga. My God, ang ganda nito. Thank you, Lord, for your creation. Ang ganda. Grabe, tanggal ang pagod ko. Wow. Wow, may tangke. Oh. Wow, nice. May tangke siya. Totoong tangke. Hi, sir. Uy, tinuhog na ako, wala na, out na ako. Iyan sa Casinars. Ha? 22? Kayo? Kayo? Ano na tayo, pre? 40? 33? Ha? 33 pa lang tayo? Oo. 33.
Ano to, ano, parang nagsasangay yung ruta ng 50 saka 100 or paikot? Oh, parang gano'n. Parang Tayo gano'n. Ah, Sama na yun eh. kampo ng sundalo yata ito, ano? May tanggi dun eh. May tanggi, kita nyo. Ayos. Sama na kayo sir sa amin. Ay, 70 kilometers na lang. 70 na lang okay na ako, solve na ako. Ang ganda nung ano, nadaanan nyo ba yung ano, yung parang Sea of Clouds? Oo. Ang ganda, ano? Sobra oh. Ganda. Kaya order ka na ng ano sir. Ng Duke Weekend gravel. Okay yung gravel sa ganito, pero kanina dun sa ano, dun sa mga first 10 kilometers, pasalamat akong mountain bike yung dala ko eh. Kaya? Yun lang, talo ako sa ano, talo sa speed. Talo ako sa speed. Oh, mukhang nasa isang military camp tayo. Hindi ko lang alam yung pangalan. So, kita tayo, Team Armor. So, ito mukhang isang malaking office ito. Oh. Yan. Maganda nga yung ginawa nilang ruta dito. Sabi nga ng organizers, papasok daw sa mga kampo ng sundalo rito sa Tarlac na normally ay hindi ina-allow yung civilian. So ayun, maganda dahil ngayon ay nakapasok tayo rito sa mga kampo nila. So dito tayo sa loob ng Camp O'Donnell pala ito. So this is the first checkpoint for the 50 kilometers. Dito tayo sa mga relic ng mga armed forces, mga ginagamit nilang mga gamit for battle, no? So may mga tanker rito, may mga eroplano. So nakaka 23 kilometers na ako. Ito yung first checkpoint, and then we still have around 27-28 kilometers remaining. So yun, balik na ulit ako para maaga tayong matapos. 50 dito rin. Thank you. Ito lang pala kanina. Pabalik lang. Umikot lang pala. Ito yung dinaanan kanina. Okay. So babalik lang. So ngayon dito na. Technical portion. Technical portion daw. Ito yung mga ano, parang rock garden. Bato-bato. Tandaan lang tayo dito. Time check, it's around 7:30 in the morning. Medyo mataas na yung araw. Nakaka 28 kilometers na ako. Labas na sa highway. And then tatawid lang. Same lang ito last year. Dinaanan namin ito last year. Tumawid. Eto. Morning. Time check, it's 8 o'clock in the morning. Nakaka 34 kilometers na tayo. So I still have remaining 17-18 kilometers bago matapos. So saglit na lang yan. And so far so good. Ang ganda pa rin ng mga ruta na dinadaanan namin tulad dito. Parang sapa dito. I think irrigation dito eh. So ang ganda. Alright, time check 8:20. At ito, papasok na tayo dito sa Estancia di San Lorenzo. Ito yan. Kain muna tayo, saging. Alright, ayan, tuloy ko na. Last 10 to 12 kilometers na lang to. So time check, it's around 8:30. So tingnan natin kung kayanin ng 30 minutes or less. Pero hindi natin pipilitin, basta
It's importante nag-enjoy tayo. I think ito na rin yung last 10 to 12 kilometers na ruta ng last year. Ito yung natatandaan ko na part na may isang part dito na kailangang lumiko. Hindi ako nakaliko, dumiretso ako, hindi ko nakita yung signage, and then I realized pagtingin ko sa aking navigation, more than 2 kilometers na pala akong parang off track, off the route. So I had to backtrack. So lumalabas parang nagkaroon ako ng additional na 4 kilometers na hindi naman dapat kinakailangan. So ngayon ay titingnan ko na ng maigi yung mga signages na yan. Finally, eto na tayo, last 1 kilometer, matatapos na rin tayo. Half day bago matapos ang 5 hours. Then next minute 50 kilometers. Sa Tangke, sir. 446. Thank you. Yes. Yun, finally, eto, nakuha na natin yung ating finisher's medal. Matigas, pwedeng sanla. Ay, salamat. Thank you, Lord. So finally, natapos na yung Ultra Gravel Challenge 2025. So ano yung nagustuhan ko sa edition ngayon kumpara last year? Compared with last year, medyo mas technical ngayon. Pero ang maganda sa nangyari ngayon, dahil nga ginawa siyang parang tribute sa ating armed forces, ay nakapasok kami sa Camp O'Donnell, sa kampo ng mga sundalo. So part of the camp were open to us. Nakapunta kami dun sa mga areas na nandun yung mga relic nila, relics of war na nakita namin. At mismo yung buong kampo, part of it ay nadaanan namin. So maganda, nakakatuwa, naka-interaction namin yung mga sundalo natin no, na nagsiservisyo para maging ligtas tayo. Overall, I enjoyed it. Congratulations to the organizers, Sir Arnel Andal, Sir Mondiang. Ang galing pa rin, sobrang galing pa rin ng pagka-organize ninyo, and again, congratulations. I'm looking forward to more of this in the coming months, coming years. So maraming salamat din sa mga nakasabay ko kanina, yung may mga babate, may mga nag-hi, shout out sa inyo, yung iba hindi ko kilala, may mga nagpa-picture din. So maraming salamat, at katulad ninyo, ako ay nag-enjoy din dito sa event na ito. I would like to thank my family kasi have been putting up with me with this insanity of, you know, biking. Kasama ko sila ngayon, at at least sinusupport pa rin nila. Maraming salamat finally to our Almighty, for giving me the health, the physical readiness to engage in activities like this. Maraming salamat sa mga manonood nito. Pauwi na ako, hopefully ma-upload ko agad, and looking forward again to the next run of the Ultra Gravel. So kayo, kung gusto nyo maranasan yung ganitong kasaya na event na may challenge, I invite you to join the Ultra Gravel Challenge. Normally, pagkakalam ko, dalawang beses silang ginagawa ito every year. So abangan natin yung next na run siguro by September, October siguro of the year. And may isa kong kaibigan, yaya na siya na umakit na daw kami to 100. So tingnan natin. Anyway, maraming salamat ulit sa lahat. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, please don't forget to like, share. So nandito na lang. I'll see you in the next video. Bye guys!